Naramdaman sa lungsod ng Muntinlupa ang tigil pasada ng mga tsuper, halos walang nasakyan ng mga pasahero. Buti na lang maraming libreng sakay na remonda. At nakatutok po doon sa Muntinlupa live si Susan Enriquez. Susan? Mike, kahit hindi nakaisa ang ibang kasamahang jeepney driver, tagumpay daw ang tigil pasada ng grupong Piston dito sa Alabang, Muntinlupa. Tansya ng grupong Piston Alabang, 70% ang naparalisang biyahe sa kanilang lugar. Ayon sa Piston, resulta raw ito ng kanilang tigil pasada sa rutang Pasita, Muntinlupa, Alabang. Ay nakita po namin yung epekto na 85 to 90% po kanina na napatigil po natin yung ibang kasama natin dahil doon sa mga magandang pagkikipag-usap po natin sa kanila. Sa Alabang, Muntinlupa naman kung saan mas marami umano ang miyembro ng Piston, ramdam ng mga pasahero ang tigil pasada. Mahirap maghanap ng masasakyan, mahirap umuwi. Ewan ko ba, bakit ba nag-strike? Medyo nahirapan sumakay kasi kukunti lang ang bumabiyaheng papuntang Binyan. Wala namang tigil ang pag-ikot ng libreng sakay na inorganisa ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa sa Alabang Viaduct, bagay na ikinaiinis ng mga miyembro ng Piston. Hindi rin daw nila magawang pigilan ang ibang kasamahan na pumasada dahil todo bantay ang mga pulis. Namin magawa po ng bo dahil po sinusuportahan po ng mayor yung kahabaan po ng ini-strike namin lugar. Meron po siyang libreng sakay. Lahat po dito po sa kahabaan po ng Muntinlupa. Hindi po namin magawa yung hakbang namin dahil sa ganun ang ginagawa ni mayor. Paano po namin magagawa yun? Nakapaligid po yung pulis namin. Hindi pa kami nagawa ng hakbang. Nakapaligid na po sila. Hanggang kaninang hapon, ilang miyembro ng Piston na pumasada ang tinangkapang harangin ng mga kasamahan nito. Aminado naman ang grupo, takot silang makansila ng LTFRB ang kanilang prangkisa. Matatanda ang nagbabala ang Malacanang sa mga lalahok sa transport strike na sinumang manggulo ay mahaharap sa matinding parusa. Tatakot po, baka po tanggalan ng LTFRB ng mga prangkisa. Kami po ang tumuloy, nag-iisa lang po kami, Piston. Mag-aalas 5 ng hapon nang maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Piston dito sa Alabang, Muntinlupa. Sabi nga nila, masaya na rin naman sila dahil naiparamdam nila ang kanilang puwersa. At sa mga oras to ay masasabi nating normal ang sitwasyon dito sa Alabang Viaduct dahil wala naman tayo nakikitang mga stranded na pasahero sa kabila ng isinagawang transport strike. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Nagantabay din ang mga truck ng militar sa Commonwealth Avenue dito sa lungsod ng Quezon. Pero hindi na sila kinailangan dahil kakaunti rin naman ang jeep na hindi pumasada. Nakatutok si Jamie Santos. Kung sa Maynila, planking ang gimmick ng mga realista, sa Quezon City, ang paghiga sa kalsada ang gimmick ng Piston at iba pang militanteng grupong sanlakas at pagkakaisa ng manggagawa sa transportasyon. Di nila alintanang init ang kalsada. Daing nila ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Dagdag pahirap daw ito sa hikahus ng kalagayan ng mga manggagawa. Napakalaking perwisyo na po, hindi doble-doble ang dagok niyan para sa mga tsuper, sa mga taxi drivers. Lumiliit ang kita habang ang mga bilihin ay tinutulak naman pataas ang mga presyo dahil sa patuloy na pagtaas. Puna ng grupo, bakit daw di man lang naramdaman ng mga motorista ang epekto ng pagbaba ng presyo ng crudo, $87.96 kada bariles nitong Biyernes. Ipabasura ang oil regulation law at hingin ng agarang pagbaba o pag-rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Bagaman hindi na paralisa ng transport strike ang PhilCoA, hindi nagbakasakali ang otoridad. May mga nakantabay na mga truck ng Armed Forces of the Philippines para maangkasan ng mga commuter sakali magkahirapan sa pagsakay. May mga nakadeploy ring tauhan ng MMDA para isaayos ang daloy ng trapiko. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga commuter sa isinagawang tigil pasada ngayong araw. Nakakabale sa mga papasok. Sa mga ibang araw na lang siguro pag mga weekends. Bahala sila kung anong maigi, doon kami. Sa Pateros, hindi rin naramdaman ang tigil pasada. Hindi kasi sumaling transport group na Pacro Patoda na may biyaheng EDSA Pateros. Wala nangyayari doon eh. Wala lang din kami kikitain pag sumama kami doon. Ang driver namang ito, bagaman suportado ang ahdikain ng Piston, naniniwalang hindi sagot ang transport strike. Sa higpit ng pangailangan, talagang hindi ako nasama at bibiyahe na lang ako. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Dismayado ang Malacanang sa ginawang pamamerwisyo raw ng mga grupong lumahok sa tigil pasada ngayong araw na ito. Hindi rin ikinatuwa ng Malacanang ang ginawang paghiga ng ilang mga militante sa kalsada tulad ng nakikita nyo yan.
Ipinauubaya na raw ng palasyo sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang pagpapataw ng parusa sa mga lumabag sa batas. Ang mahalaga na paghandaan at natapatan daw ng gobyerno ang tigil pasada, at kung nais daw ng piston na nais daw nila na wag silang tawaging perwisyo ni DOTC Secretary Maroas yung kanilang ginawa, ito naman ang sagot ng Malacanang. The feeling is mutual. Dismayado rin naman kami sa ano nila eh. Nag-i-strike sila, nag-usap na kay Pangulo Aquino, maayos ang pag-uusap. We will not, it's, again, Piston chose to be part of the problem and not part of the solution. Of course. Sa kainitan ng tigil pasada, inanunsyo ng Department of Energy ang bawas presyo sa gasolina ngayong linggo. Pero kumpara sa 9 na pisong rollback na inihiling ng mga transport group, kakarampot lang ang ibababa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Makakaasa raw ng rollback ngayong linggo sa presyo ng gasolina pero wala sa diesel. Una nang nag-anunsyo ang Eastern Petroleum. Simula 12:01 mamaya, 50 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina. Pero paglilinaw ng DOE, walang kinalaman ng rollback sa tigil pasada ngayong araw. Last week was less expensive yung oil kaysa previous week. But on the other hand, may depreciation tayo sa peso. And it's almost a peso. So may impact siya doon sa extent nung ma-implement na rollback. Kakarampot man ang rollback kumpara sa sinasabi ng transport groups na 9 peso overpricing. Hindi rin sumama sa tigil pasada ang ilang tsuper. Importante, may hanap buhay ng mga tao. Kahit tumaas, basta magkapera lang. Sipag lang, tiyaga. Bilang tugon sa hinaing ng mga nag-weldan tsuper, pinaiimbestigahan na ng DOTC sa task force ang umano'y posibleng kuntsabahan ng oil companies sa pagtatakda ng presyo. Kasama sa hihimay ng task force na binubuo ng mga kinatawan mula sa DOJ, DOE at DOTC ang gasto sa pag-import at pagbiyahe ng langis. Pero si Senator Antonio Trillanes, panibagong batas ang nakikitang solusyon. Sa ilalim ng Senate Bill 2959 o Petroleum Windfall Profit Tax Act of 2011, dapat daw limitahan sa 12% ang kita ng oil companies mula sa paid-up capital. Ang sosobra daw sa 12%, papatawan ng windfall profit tax. Ito raw ang titiyak na malilimitahan ng umano'y pananamantala ng oil companies. Pinagkukomento ang DOE sa panukalang batas ni Senator Trillanes na lagyan ng hangganan ng kita ng mga oil companies at patawan ng windfall profit ang mga produktong petrolyo, pero sa huli, hindi raw DOE ang magdedesisyon kung may sasabatas ito. Ang DOE naman is an executive office and it is merely implementing the law. We're open to anything that can provide relief sa ating consumers. Bukas naman ang Independent Philippine Petroleum Companies Association o IPCA sa panukala ni Trillanes, pero tanong nila, bakit oil lang? Di lahat na niya. Di ba? O bakit sinisingle out niya ang oil? O what about telcos? What about banks? What about power companies? Mas malalaking kita niya kaysa sa oil companies. sakali namang maipasa ang batas, BIR at DOF ang magpapatupad nito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, nag-anunsyo na rin ang kumpanyang Shell ng 20 sentimong rollback sa kada litro ng unleaded gasoline, pero tataas naman ang kanilang regular gasoline ng 25 sentimo kada litro. At kung may mga nagtigil pasada, ay maghapon namang umarangkada ang motorcade ni Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup. At saan man siya magpunta, pinagtaguluan ng beauty queen. Mainit din sinalubong si Shamsi ng mga estudyante at guro sa Makati High School at sa UP Diliman. Doon siya po nag-aral noon, nakatutok si Nelson Canlas. Pasado alas 12 ng tanghali nang umarangkada ang motorcade ng 2011 Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup mula sa Araneta Center. Hindi magkamayaw ang mga taong dinaanan ni Shamsi. First stop ng motorcade ang Quezon City Hall kung saan nag-courtesy call si Shamsi sa tanggapan ni Mayor Herbert Bautista. Sa UP Diliman, daan-daang estudyante, guro at opisyal ang sumalubong kay Shamsi. Dumiretso si Shamsi sa opisina ni UP President Alfredo Pascual. Niregaluhan siya nito ng isang larawang kuha dati na kasama ang UP President at isang jacket. Pinapurihan din ng UP official ang kontribusyon ni Shamsi para mas lalong makilala ang universidad.
Magna cum laude ng UP Architecture ang beauty queen. Some of my relatives are here, so it brings back a lot of memories. A lot of my great experiences are here in UP. Sunod na stop ng motorcade ang Cainta Municipal Hall kung saan sinalubong siya ni Rizal 1st District Congressman Joel Duavit at Cainta Mayor Mon Ilagan. Ginawaran siya ng isang plaque para sa karangalang ibinigay niya sa probinsya kung saan siya lumaki. Hinirang din siyang Most Outstanding Citizen of Cainta. Maraming pong salamat. Kumbaga, yung natanggap ko po ngayon na award. At kung makita po kayong lahat dito na sumusuporta sa akin, mas mahalaga pa po yun, mas matimbang pa yun kaysa sa corona. Matapos nito, dumiretso si Shamsi sa kanyang high school alma mater, ang Makati High School kung saan sumalubong ang daan-daang ding estudyante at guro. Naroon din ang ilang opisyal ng lungsod ng Makati sa pangunguna ni Mayor Junjun Binay. Kahit saan magpunta si Shamsi ngayong araw ay talagang dinudumog siya ng mga tao. Pasasalamat daw ito ng mga Pilipino sa karangalang ibinigay ng beauty queen sa ating bansa. Ginawad kay Shamsi ang pinakamataas na karangalan na maibibigay sa isang taga Makati, ang Gawad Lakandag Khan. Isang matamis na ngiti na kitang-kita ang pagiging proud ang siyang tugon ni Shamsi sa karangalang natanggap. Sa gitna ng kanyang hectic schedule, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News nang matanong ang mga plano ni 2011 Miss Universe third runner-up. Shamsi, papasok ka pa sa showbiz. Ay! Katulad ng beauty queen sa nanalo. Yun po ang hindi ko pa sure, but I'm sure po ay magkaturo po ako. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. May pagkakataon naman si Shamsi Supsup na muling patunayang hindi lang siya maganda, kundi matalino pa. Inalok kasi si Architect Shamsi na idisenyo niya ang renovation na gagawin sa NAIA Terminal 1. Kagabi nakaharap ng Miss Universe third runner-up si Pangulong Aquino. Nakatutok si Maria Ausente. Masayang humarap si Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup kay Pangulong Noynoy Aquino kagabi sa NAIA Terminal 2. Sa NAIA, nag-courtesy call si Shamsi sa Pangulo bago ito tumulak pa Estados Unidos para sa kanyang 5 araw na US visit. Nagpa-picture pa ang ilang miyembro ng gabinete ng Pangulo kasama ang beauty queen. Magiliw na pagbati ang ipinaabot ni Pangulong Aquino kay Shamsi sa maikli nilang pag-uusap. Sinuklian naman ito ng beauty queen ng matatamis ng ngiti. Bukod sa karangalang naibigay ni Shamsi sa bansa, lalo pa raw niyang mapapatunayang beauty and brains siya. May offer kasi sa kanya si DOTC Secretary Mar Rojas na idisenyo nito ang ilang renovations na gagawin sa NAIA Terminal 1. Top-notcher sa board exam sa architecture at magna cum laude sa UP Diliman si Shamsi, kaya tsak na magagamit daw talaga ng dalaga ang kasanayan nito. Subject to her commitments, marami yata siyang mga commitments, pero sabi niya, of course, she's excited na makilala naman siya for her architectural competence, hindi lamang sa kanyang kagandahan. Ayon naman kay Shamsi, pinag-uusapan na raw ang alok. Right now, we're still talking about it. There's no definite plan, so just wait. Just wait and see. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo, hihikayatin niya ang mga investor na magtayo ng negosyo sa bansa. Ibibida rin daw niya ang mga ginagawa ng pamahalaan kontra katiwalian para tumibay ang tiwala sa mga negosyante. Tiwala po tayo na sa pagpunta natin sa Amerika, gaya ng una nating pagbisita, marami tayong maiuwing good news sa ating mga kababayan. Maria Ausente, Nakatutok, 24 Oras.